Baldo, tingnan mo ang lalaking yon. Iyon ang unang tinig na gumising sa katahimikan ng umagang iyon. Marahan kong iniangat ang aking paningin. Sa makitid na pilapil, 5 silang magkakasabay na naglalakad. Mga lalaking halatang matagal nang nakikipagsapalaran sa bukid. Baka sa kanilang maiitim na balat ang maraming panahong ibinabad sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang kupas nilang mga damit, ang putik na kumakapit sa kanilang mga bota, at ang magagaspang nilang mga palad ay tila saksi sa mahabang panahong inilaan nila sa pagbubungkal ng lupa. Ngunit higit na kapansin-pansin ay ang mapanghamak na ngiting nakaguhit sa kanilang mga labi. Mukhang bagong salta pa lang sa pagsasaka. Napangisi ang lalaking tinawag nilang Baldo. Marami ka pang kakaining kanin bago mo matutuhan ang tunay na buhay sa bukid. Napahagik-gik ang isa sa kaniyang mga kasama. Sa liit ng sinasaka mo, baka damo pa ang mauna mong anihin kaysa palay. Muling umalingaw-ngaw ang kanilang tawanan, kasabay ng banayad na pag-ihip ng hangin, na waring-syaring nagdala ng bawat salitang kanilang binitiwan. Tahimik lamang akong yumuko, marahan kong muling hinawakan ang aking asarol at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Hindi dahil wala akong maisasagot, kundi dahil may mga salitang mas mabuting ipaubaya na lamang sa hangin, sapagkat habang sila ang nagsasalita, mas marami akong natututuhan. Hindi tungkol sa pagsasaka, kundi tungkol sa pagkatao. Unti-unti kong naunawaan na hindi pala lahat ng kamay na marunong humawak ng araro ay marunong ding humawak ng paggalang. Kung alam lamang nila na ang lupang araw-araw nilang binubungkal ay lupang matagal nang nakapangalan sa akin. Ngunit hindi pa panahon upang malaman nila ang katotohanan iyon. May mga hakbang na hindi dapat minamadali. May mga lihim na mas nararapat munang ibaon habang ang panahon ang unti-unting naghahayag ng katotohanan. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Joel, pananahimik din ba ang pipiliin mo? O ipaglalaban mo agad ang iyong sarili sa harap ng mga taong humuhusga kahit hindi ka pa nila lubos na kilala? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. At kung mahilig ka sa mga kwentong may aral, puno ng damdamin, at mga pangyayaring maaaring mangyari sa tunay na buhay, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako hanggang sa huling bahagi ng kwentong ito. Ako si Joel, 35 taong gulang, tubong Bukidnon. Sa unang tingin, isa lamang akong payak na magsasaka. Kupas na long sleeve, lumang maong, sombrerong pawid na ilang ulit ng nilaspag ng araw at ulan, at lumang pares ng tsinelas na matagal nang nasanay lumusong sa putikan ng bukid. Ngunit sa likod ng payak kong anyo, may isang kwentong matagal nang ibinaon ng panahon. Kwentong nagsimula pa bago ako isinilang. Kwentong iniwan ng aking ama, kasabay ng malawak na lupang minsang ipinaglaban ng aming pamilya. Sa marami, isa lamang itong ordinaryong bukirin. Ngunit sa akin, bawat pilapil, bawat punla, at bawat dangkal ng lupang aking tinatapakan ay may alaalang hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. At marahil, dito rin magsisimula ang paglalakbay na magbabago sa buhay ng mga taong matagal nang umaasa sa biyaya ng bukiring ito. Nagpatuloy ako sa pagbubungkal ng lupa hanggang unti-unting tumaas ang araw. Sa bukid, hindi mo kailangang tumingin sa relo upang malaman ang oras. Sapat na ang init ng sikat ng araw at ang unti-unting pagkapagod ng iyong mga balikat. Maya-maya pa'y narinig ko ang mabagal na yabag ng isang taong matagal ko nang kasama. Lumilim na ang sikat ng araw, Joel. Mahinang wika ng matandang lalaki habang inilalapag ang isang maliit na sisidlan ng tubig sa ilalim ng punong mangga. Magpahinga ka muna. Napangiti ako. Salamat po, Mang Simo. Marahan akong naupo sa damuhan. Mula roon, kitang-kita ko ang malawak na bukiring tila walang katapusan. Bawat pilapil, may kani-kaniyang kwento. Bawat taong nagbubungkal, may kani-kaniyang dahilan. Tahimik kaming umiinom ng tubig nang may marinig kaming tawanan sa di kalayuan. Magandang umaga, Mang Simo. Masiglang bati ng isang matandang lalaki habang may pasan na sako ng binhi. Ngumiti si Mang Simo. Magandang umaga rin, Temyong. Lumapit ang matanda at magalang akong tinanguan. Ikaw ba ang bagong tumutulong dito? Tumango ako. Opo, iniabot niya ang kanyang kamay. Ako si Mang Temyong. Mahigpit ngunit magaan ang kaniyang pakikipagkamay. Hindi tulad ng ilang taong kanina ko lamang nakasalubong, walang pangmamaliit sa kaniyang mga mata.
Ilang sandali pa, may babaeng may dalang bilao ng kamote ang papalapit. Nagluto ako ng kaunti. Baka hindi pa kayo nag-aalmusal. Nakangiting sabi niya. Salamat Aling Isay. Agad namang inilapag ng matanda ang bilao sa banig. Hindi pwedeng magtrabaho ng walang laman ang sikmura. Napangiti ako. Sa baryong iyon, may mga taong hindi man mayaman, ngunit sagana sa kabutihan. At habang pinagmamasdan ko sila, lalo kong napatunayang hindi pare-pareho ang pusong tumitibok sa likod ng bawat magsasakang aking nakikilala. Kinabukasan, hindi pa tuluyang sumisilip ang araw, ngunit gising na ang buong bukid. Marahang gumagalaw ang mga dahon ng niyog habang nilalaro ng malamig na hangin. Sa di kalayuan, isa-isang nagsisitilaok ang mga manok at mula sa aming maliit na kubo, naamoy ko ang bagong saing na kanin. Joel, mahinang tawag ni Mang Simo. Huwag mong hayaang maunahan ka ng araw. Napangiti ako habang isinusuot ang aking kupas na long sleeve. Opo, Mang Simo. Paglabas ko ng kubo, naabutan ko siyang nakaupo sa isang lumang bangkong kawayan. May 2 tasa ng mainit na kape at isang maliit na pinggang may tuyo at kamatis. Hindi masarap, simpleng almusal lang. Sabi niya, habang itinutulak sa akin ang isang tasa. Napangiti ako. Ang mahalaga, may kasabay kumain. Napatingin sa akin ng matanda. Maya-maya'y natawa. Aba, magaan kang kasama. Tumawa rin ako. Mas mabuti na po iyon, kaysa mabigat na nga ang trabaho. Mabigat pa ang mukhat. Napailing si Mang Simo. May punto ka. Tahimik kaming kumain. Sa bukid, hindi kailangang maraming salita. May mga taong, sa iisang hapag pa lamang, alam mo nang mapagkakatiwalaan. Pagkatapos naming mag-almusal, kinuha namin ang aming mga kagamitan. Habang naglalakad sa makitid na pilapil, unti-unti nang nabubuhay ang buong paligid. May mga magsasakang nagpapastol ng kalabaw. May mga batang naghahabulan sa gilid ng palayan. May matatandang maagang nagwawalis ng bakuran. Lahat, parang may kanya-kanyang himig. Pagdating namin sa taniman, isang mabigat na sako ng binhi ang nakapatong sa pilapil. Hindi na ako nagatubili. Yumuko ako upang buhatin iyon. Ngunit bago ko pa tuluyang maitaas, may isa pang kamay ang kumapit sa kabilang dulo. Teka lang, 2 tayo. Napatingin ako. Isang lalaking halos kaedad ko ang nakangitit. Malapad ang balikat. Baka sa mga palad ang kapal ng kalyo. Ngunit magaan ang kanyang ngitit. Sabay na natin. Hindi na ako tumanggi. Sabay naming naiangat ang sako. Salamat. Walang anuman. Joe nga pala. Ako si Joel. Napangiti siya. Maganda. Kapag may Joel, may Joe. Napatawa ako. Maging si Mang Simo ay napailing habang natatawa. Huwag mong sanayin sa biro yan. Baka lalo pang dumaldal. Hindi naman Mang Simo. Depensa ni Joe. Mas masarap magtrabaho kapag may tawanan. Kapag puro reklamo ang kasama, mas mabigat ang isang sako. Saka, kapag may nitit, parang gumagaan kahit ang init ng araw. Hindi ko na malayang napangiti na rin ako. Hindi dahil nakakatuwa ang sinabi niya, kundi dahil ramdam kong totoo. Mula sa di kalayuan, Joe, lumingon kaming lahat. Isang babae ang kumakaway habang may bitbit na banga ng tubig. Maiiwan mo na naman ang inumin mo. Napakamot si Joe sa ulo. Ayan na, sabi ko na nga ba, lumapit ang babae at iniabot ang banga. Sinasabi ko na ngang, kapag trabaho ang nasa isip mo, kahit sarili mong tubig, nakakalimutan mo. Napangiti si Joe. Pasensya na. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. Joel, asawa ko, si Gianna. Magalang akong tumango. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Mahinahon niyang tugon. Narinig na namin ang tungkol sa iyo. Kung may kailangan ka rito, huwag kang mahihiyang magsabi. Bago pa ako makasagot, may banayad na awit na muling sumabay sa ihip ng hangin. Hindi ito malakas, hindi rin pilit. Parang isang ibong malayang umaawit habang sumasalubong sa panibagong umaga. Napalingon kaming lahat. At doon, sa gitna ng luntiang palayan, isang dalagang nakasalakot ang marahang nagtatanim habang inaawit ang isang lumang awiting kinalakhan ng mga taga-baryo. Hindi ko na malayang, napatigil ako sa pagmamasid. Ngumiti si Mang Simo. Narinig mo na siya? Hindi pa man? Alam kong mapapalingon ka rin. Hindi ko na malayan kung gaano kabilis lumipas ang mga unang araw ko sa bukid. Sa bawat umaga, kasabay ng pagsikat ng araw ang pagbangon ng mga taong ang buhay ay nakatali
sa lupang kanilang sinasaka. Walang alarm clock, walang orasan sa dingding, ang tilaok ng manok, ang ingay ng mga kalabaw, at ang unang sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Sapat na upang malaman nilang oras na naman para magtrabaho. At habang lumilipas ang bawat araw, mas lalo kong nakikilala ang mga taong nakapaligid sa akin. Hindi sa kanilang mga sinasabi, kundi sa kanilang mga ginagawa. Isang umaga, habang nagbubungkal ako kasama si Mang Simo, may nakita akong ilang sako na nakasalansan sa gilid ng isang maliit na kamalig. Hindi ko agad pinansin. Karaniwan lamang yon sa bukid. Mga sako ng binhit, mga kagamitan, at kung ano-ano pang kailangan sa pagsasaka. Ngunit habang papalapit kami, napansin kong may ilang sako na may nakasulat na pangalan ng isang ahensiyang nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Huminto ako. Mang Simo, napalingon ang matanda. Ano yon? Para saan po ang mga iyan? Tiningnan niya ang mga sako, abono, may mga ipinamahaging tulong para sa mga magsasaka. Tumango ako. Sa atin po ba? Para sa mga tenant na kasama rito. Sandali akong natahimik. Hindi ko na yon pinagtanungan pa. Ipinagpatuloy namin ang aming ginagawa. Ngunit hindi nagtagal, may isang lalaki na dumaan sa kabilang pilapil. Kasunod niya ang isang karitong may 2 sako. Napatingin ako. Hindi iyon ang unang pagkakataong may nakitang inilalabas na sako sa bukid. Pero may kakaiba, hindi patungo sa taniman ang kariton. Papunta ito sa kalsada. At sa halip na manatili roon, patuloy itong lumayo. Mang Simo, mahina kong tawag. Huwag muna. Sagot niya. Hindi ko na kailangang magtanong. Maya-maya, nang tuluyang mawala sa paningin namin ng kariton, napabuntong hininga ang matanda. Marami ng ganoon. Napatingin ako sa kanya. Matagal na? May mga pagkakataon, pero hindi lahat. May ilan talagang ginagamit ang natatanggap nila. At may ilan, sandali siyang tumigil. Na iba ang ginagawa. Hindi ako agad nagsalita. Tiningnan ko lamang ang malawak na taniman sa aming harapan. May nakakaalam ba? Tanong ko. Kung ang ibig mong sabihin ay kung alam ng lahat, umiling siya. Hindi. At kung alam ng mga taong dapat makaalam, muli siyang umiling. Hindi ko rin masasabi. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko na siya pinilit. Hindi ko kailangan ng haka-haka. Hindi ako naparito upang manghuli ng maling tao gamit ang mga sabi-sabi. Gusto kong makita ang katotohanan. At kung kailangan kong maghintay, maghihintay ako. Tanghali na nang magtipon kami sa ilalim ng punong mangga. Mainit ang sikat ng araw, kaya halos lahat ay naghahanap ng lilim. Inilabas ni Aling Isay ang kaniyang baon, at gaya ng dati, inialok niya iyon sa mga nasa umpukan. Halika, Lorinda. Tikman mo itong kamote. Salamat po, Aling Isay. Ikaw, Joel. Aba, huwag kang mahiya. May sobra pa. Napangiti ako. Salamat po. Umupo si Mang Temyong sa tabi namin. Maya-maya, dumating sina Joe at Sienna. Parehong pawis. Parehong pagod, ngunit pareho ring nakangiti. Parang mas mahirap ang araw ngayon. Sabi ni Joe habang umuupo, mas mahirap kapag walang tubig. Sagot ni Sienna. Kaya nga sinasabihan kitang huwag ubusin agad. Ako ba? Ikaw. Nagtawanan ng lahat. Maging si Mang Simo ay napailing. Mag-asawa talaga. Kapag nag-aaway, may nakikinig. Kapag nagmamahalan, may nakikinig pa rin. Mas lumakas ang tawanan. Mula sa kabilang bahagi ng pilapil, narinig namin ang tinig ni Lorinda. Aling Isay, may tubig pa po ba? Meron. Saglit. Tumayo ang babae at kumuha ng pitsyel. Napangiti si Mang Temyong. Kung wala si Lorinda, parang tahimik ang bukid. Parang malungkot. Aba, may bayad ang awit ko. 2 platitong money. Nagtawanan ang lahat. Ngunit habang nagkakatuwaan kami, may mga yabag na papalapit. Sina Baldo at ang kanyang mga kasama. Si Baldo ang unang nagsalita. Ang saya naman dito, parang piyesta. Hindi agad sumagot si Mang Temyong. Nagpatuloy lamang siya sa pagkain. Umupo si Baldo sa kabilang bahagi ng punong mangga. May narinig ba kayong balita? Tanong niya. Ano? Sagot ni Joe. May pamimigay na naman daw na abono. Bahagyang nagkatinginan ng ilan. Aba, sabi ni Caberning. Maganda yon. Makakatulong na naman sa atin. Tumango si Mang Temyong. Malaking tulong yon. Kung gagamitin ng tama, tahimik ang lahat. Nagsalita si Baldo. Kung may sobra naman,
May mga bumibili. Nagsalita si Joe. Bakit ibebenta? Napangisi si Baldo. Kung kailangan mo ng pera, anong masama roon? Sumingit si Mang Temyong. Ang tulong ay ibinigay para sa taniman. Kung gagamitin mo sa iba, hindi na yun tulong sa bukid. Tumahimik si Baldo. Ngunit hindi nagtagal, tumawa siya. Ang lalim naman, parang hindi ka na magsasaka. Kung tutuusin, kung may bumili at kailangan natin ng pera, pareho lang namang may napapala. Hindi na nagsalita si Mang Temyong. Kinahapunan, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, muling lumapit sa akin si Mang Simo. Joel, may sasabihin ako. Huminto ako sa pagbubungkal. Tumingin siya sa paligid. Walang ibang nakikinig. May nakita ako kanina. Ano po? 2 sako ng abono na hindi napunta sa taniman. Tahimik akong tumingin sa kanya. Saan napunta? Sa bayan. May bumili? Tumango siya. May isang tindero roon na bumibili ng ganoon. At hindi iisa ang nagdadala. Napatingin ako sa malayo. Mang Simo, sigurado ba kayo? Oo. Patuloy lang kayong makinig. Tingnan ninyo kung ano ang tunay na nangyayari. Tumango siya. At ikaw? Magpapatuloy akong magtrabaho. Parang wala akong narinig. Napangiti ang matanda. Pagsapit ng hapon, isa-isang nagsiuwian ng mga magsasaka. Ang ibang taniman ay nilalamon na ng anino ng mga puno. Ang hangin ay unti-unti nang lumalamig. Ngunit bago tuluyang umalis si Mang Simo, may isa pa siyang sinabi. Joel, may isa pa pala. Napalingon ako. Ano iyon? Darating daw sa mga susunod na araw, ang taong tumitingin sa talaan ng ani. Talaan? Opo, sinusuri ang mga ani at ang mga kinita, kasama rin ang mga natanggap na tulong. Napatingin ako sa kaniya. Kailan? Hindi pa tiyak, pero malapit na. Maaga pa noon, ngunit ramdam na ang init ng araw sa malawak na bukirin. Matapos ang ilang araw na pakikibagay sa buhay sa baryo, unti-unti ko nang nakikilala ang mga muka, ang mga boses, ang mga yabag na nagmamadali sa pilapil, at maging ang mga taong tahimik lamang, ngunit may sariling kwentong pasan. Isa sa mga iyon ang napansin ko isang umaga. Sa kabilang bahagi ng bukid, may isang binatang mag-isang nagbubungkal ng lupa. Hindi ko siya madalas nakikita sa aming grupo, kaya ilang sandali ko siyang pinagmamasdan. Payat ang katawan, kupas ang suot, at tila masyadong malaki para sa kaniya ang hawak niyang asarol. Ngunit kahit mabigat ang bawat paghampas nito sa tuyong lupa, hindi siya tumitigil. Hahampas, hihinto, hihinga, at muling hahampas. Hanggang sa mapansin kong bigla siyang tumingin sa isang maliit na bahay sa gilid ng bukirin. Sandali lamang. Pagkatapos ay bumalik na naman sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa akin upang lapitan siya. Magandang umaga, napalingon siya. Magandang umaga rin. Matagal ka na rito? Bahagya siyang ngumiti. Matagal-tagal na rin. Parang hindi kita nakakasabay sa kabilang bahagi. Malayo kasi ang taniman namin. Muli siyang yumuko. Ipinagpatuloy ang pagbubungkal. Napansin kong hindi siya mahilig magsalita, kaya hindi ko na siya pinilit. Sa halip, kinuha ko ang sarili kong asarol at tumulong sa kanyang bahagi ng lupa. Sandali siyang napatingin sa akin. Huwag na, marami ka ring ginagawa. Hindi naman ako nagmamadali. Napangiti siya. Salamat. Ilang minuto kaming tahimik na nagtatrabaho hanggang sa muli siyang napatingin sa maliit na bahay. Doon ako nagtanong, may tao ba ron? Bahagya siyang natigilan. Ang tatay ko, may sakit. Muli niyang hinawakan ng mahigpit ang asarol. Matagal na. Ang kapatid ko ang nag-aalaga sa kaniya kapag wala ako. Hindi ko na siya tinanong pa. Ngunit maya-maya, siya na mismo ang nagsalita. Kapag hindi ako nagtatrabaho, wala kaming pambili ng gamot. Tahimik akong nakinig. Hindi naman malaki ang kinikita namin. Pero kinakaya. Tumingin siya sa akin. Ang mahalaga, may naiuuwi ako. Simple lamang ang sinabi niya, ngunit may bigat. Sapagkat sa harap ko ay isang taong kapos sa buhay, ngunit hindi kapos sa sipag. Hindi siya humihingi, hindi siya nagrereklamo. At higit sa lahat, hindi niya ginagamit ang sakit ng kanyang ama upang humingi ng higit sa kaya ng iba. Anong pangalan mo? Ramil. Joel. Nagkamay kami. Salamat sa pagtulong. Walang anuman. Pareho lang tayong nagsasaka. Ngumiti siya. At muling bumalik sa kanyang ginagawa. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, may isang bagay akong naisip. May mga taong kapag binigyan mo ng kaunti,
pinipilit nilang palaguin. At mayroon namang, kapag binigyan mo ng marami, hinahanap pa kung saan makakakuha ng higit. Pagsapit ng tanghali, nagtipon ng ilang magsasaka sa ilalim ng punong mangga. Nandoon sina Mang Temyong, Aling Isay, Joe at Chiena. Nang dumating si Mang Simo, may dala siyang ilang papel. Ano yan, Mang Simo? Tanong ni Joe. May bagong balita. Ano? May programang pang-edukasyon. Napalingon ang ilan. Scholarship? Tumango si Mang Simo para sa mga kabataang taga-baryo na gustong mag-aral pero kapos sa buhay. Biglang naging interesado si Lorinda. Talaga po? Oh, may pagkakataon ang mga gustong magpatuloy ng pag-aaral. Hindi napigilan ni Lorinda ang pangiti, ngunit agad din siyang natahimik. Parang may iniisip. Napansin iyon ni Aling Isay. Ikaw, gusto mong sumubok? Bahagyang yumuko si Lorinda. Pwede po ba? Kung pasok ka sa requirements, oo naman. Napatingin siya kay Joel. Pero, ako? Tanong ko. Parang hindi ko naman alam kung kaya ko. Napangiti ako. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Tahimik siya. Maya-maya, marahan siyang tumango. Gusto ko sanang makatapos. Ano ang gusto mong maging? Saglit siyang nag-isip. Teacher. Napangiti si Joe. Para ikaw naman ang magturo sa mga batang mahilig umiyak. Tumawa si Lorinda. Ikaw nga ang unang tuturuan ko. Nagtawanan ang lahat. Ngunit pagkatapos ng tawanan, may isang tinig na sumingit. Scholarship? Napalingon kami. Si Baldo. Kasama ang kanyang mga kaibigan. Libre? Tanong niya. Tumango si Mang Simo para sa mga kabataang nangangailangan. Napangisi si Baldo. Maganda. At least, may libre na naman. Tahimik si Lorinda. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita ako. Kung may pagkakataong makatapos ang isang bata, bakit hindi natin suportahan? Tumingin sa akin si Baldo. Matagal. Pagkatapos ay napangiti. Ayan na naman si Joel. May malasakit. Nagtawanan ang ilan niyang kasama. Parang hindi tenant. Baka mas may malasakit pa sa may-ari kaysa sa sarili. May sumingit. Sip-sip. Umalingaw-ngaw ang tawanan. Tahimik lamang ako. Tumingin lang ako kay Baldo kung ang pagtulong sa isang taong nangangarap. Ang tawag ninyo ay pagsipsip. Kung ganoon, wala akong problema sa tawag ninyo. Biglang tumahimik ang paligid. Maging si Mang Temyong ay napatingin sa akin. Hindi na ngumiti si Baldo. Lumapit siya ng kaunti. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Joel. May mga taong hindi gusto ang masyadong maraming opinyon. Hindi ako umatras. At may mga taong hindi gusto kapag may nagsasabi ng tama. Sandaling nagkatitigan kami. Mabigat ang katahimikan hanggang sa magsalita si Mang Simo. Tama na, hindi ito lugar para mag-away. Humakbang palayo si Baldo. Ngunit bago tuluyang umalis, tumingin siya sa akin at ngumisi. Magkikita pa tayo. Sinundan siya ng kaniyang mga kasama. Tahimik na naiwan ang grupo. Huminga ng malalim si Joe. Joel, parang napansin ka na niya. Napangiti ako ng bahagyat. Hayaan mo, mas mabuting malaman kong hindi niya ako gusto kaysa magkunwari siyang gusto niya ako. Napailing si Joe. Matapang ka rin pala. Hindi ako sumagot. Nagtimpi pa din ako. Pagsapit ng hapon, dinalaw ko si Ramil. Nakita kong nakaupo sa harap ng kanilang bahay ang kaniyang kapatid. May hawak itong mangkok. At sa loob, may kaunting lugaw. Sa loob ng bahay, naririnig ang mahinang pag-ubo ng kanilang ama. Ramil, tinawag ko siya. Lumabas siya. Joel, napadaan lang. Kumusta ang tatay mo? Ganun pa rin. Pero kinakaya. Ngumiti siya. Napansin kong hawak niya ang isang lumang papel. Ano yan? Mga kailangan sa pag-aaral ng kapatid ko. May pangarap din kasi siyang makatapos. Tumingin ako sa kaniya. At ikaw? Ako? May pangarap ka ba? Sandali siyang natahimik. Meron? Gusto kong magkaroon ng sariling lupa. Hindi malaki. Sapat lang para hindi na kailangang mangupahan habang buhay. Hindi ako nakasagot agad. Sapagkat sa simpleng pangarap na iyon, naroon ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang lahat ng ito. Hindi lahat ng taong nagsasaka ay naghahanap ng madaling buhay. May ilan, gusto lamang magkaroon ng pagkakataong maitayo ang sarili nilang buhay ng marangal. Kinagabihan, tahimik kong pinagmamasdan ang mga ilaw mula sa malalayong bahay. Sa isang panig, may mga taong binibigyan ng tulong ngunit ipinagbibili. Sa kabilang panig, may isang binatang halos walang-wala ngunit bawat butil na natatanggap ay iniingatan. May mga batang nangangarap
May mga magulang na nagsasakripisyo, may mga tenant na tapat, at may mga taong tila hindi nauubusan ng paraan upang makinabang. At habang iniisip ko ang lahat ng yon, naalala ko ang planong matagal ko nang binubuo, hindi lamang para sa lupa, hindi lamang para sa ani, kundi para sa mga taong tunay na umaasa rito. Kinabukasan, magsisimula na ang proseso ng scholarship. Samantala, sa darating na mga araw, masusukat naman ang katapatan ng bawat tenant. Sapagkat malapit na ang araw ng pagtatala ng kanilang ani. Ilang araw ang lumipas, mas naging abala ang buong bukid. Habang papalapit ang panahon ng pag-aani, mas madalas kong makita ang mga magsasakang nagbibilang ng kanilang mga sako, nagtatala ng mga gastos, at naghahanda ng mga kailangang ipakita sa araw ng pagsusuri. Ngunit habang ang karamihan ay abala sa kanilang mga taniman, may isang taong tila mas madalas ko nang makita sa ibang lugar, si Baldo. Isang hapon, pauwi na sana ako nang makarinig ako ng malakas na hiyawan mula sa kabilang bahagi ng baryo. Sabayan, 1,000. Taliyek na. Napahinto ako. Hindi ko na kailangang tanungin kung saan ang gagaling ang ingay. Sabungan. At nang mapadaan ako roon, nakilala ko agad ang isang pamilyar na mukha. Si Baldo, nakatayo sa gitna ng mga taong nagsisigawan. Nasa kamay niya ang perang pantaya. At sa mga mata niya, may kakaibang saya. Hindi dahil may ani siyang maipagmamalaki, kundi dahil nakatutok ang kanyang buong atensyon sa dalawang tandang na naglalaban sa gitna ng tupada. Baldo, sigaw ng isang lalaki. Sigurado ka sa taya mo? Napangisi siya. Sigurado. Kapag nanalo ito, may pangbawi na ako. Napailing ako. Hindi ko siya nilapitan. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Ngunit habang palayo ako, hindi ko maiwasang mapaisip. May mga taong kapag kinapos ng pera, mas lalo silang nagsisikap. At may mga taong kapag kinapos, mas lalo silang tumataya. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa taniman, may 2 batang lalaki akong nakasalubong. Parehong may dalang lumang bag. Parehong tahimik. Napansin kong pamilyar sa akin ang kanilang mga mukha. Sandali, huminto sila. Mga anak kayo ni Baldo? Tumango ang nakatatanda. Opo. Nag-aaral kayo? Nagkatinginan silang dalawa, pagkatapos ay marahang umiling ang bunso. Hindi na po. Bakit? Hindi sila agad sumagot. Maya-maya, mahina niyang sinabi, wala na po kaming pambayad. Hindi ko alam kung ano ang tamang isagot. Tiningnan ko ang 2 batang nasa harapan ko. May hawak silang mga bag, ngunit walang dalang mga aklat. At sa murang edad nila, parang masyado nang maaga nilang natututuhan kung ano ang ibig sabihin ng kapos. May narinig ba kayong tungkol sa bagong scholarship? Napatingin sila sa akin. Scholarship po? Oo, may programang para sa mga gustong magpatuloy ng pag-aaral. Biglang nagbago ang mukha ng bunso. Pwede po kami? Kung pasok kayo sa requirements, nakangiti siyang tumango. Ngunit bago sila umalis, may isang tanong akong naisip. Alam ba ng tatay ninyo? Biglang nawala ang ngiti niya. Hindi siya sumagot. Ang kuya niya ang nagsalita. Hindi pa po. Tumango ako. Sige, sabihin ninyo sa nanay ninyo. At kung gusto ninyong subukan, huwag kayong matakot. Tumango sila. Nang makaalis sila, matagal ko silang pinanood. Hindi ko alam kung tatanggapin sila sa scholarship. Pero alam kong hindi dapat maging hadlang ang mga desisyon ng kanilang ama sa kinabukasang nais nilang buuin. Nang araw ding iyon, nakita ko si Lorinda sa may barangay hall. May hawak siyang papel, pinabasa ng paulit-ulit ang mga requirements. Parang kabisado mo na. Napalingon siya sa akin. Kinakabahan ako. Bakit? Baka hindi ako makapasok. Sinubukan mo na ba? Mag-a-apply pa lang. Kung ganoon, huwag ka munang matakot sa bagay na hindi pa nangyayari. Napangiti siya. Madali sabihin. Totoo. Natawa kami pareho. Maya-maya, tinitigan niya ang papel. Joel, kapag nakapasok ako, gusto kong mag-aral ng mabuti. Alam ko, gusto kong maging teacher. Napangiti ako. Bakit? Saglit siyang natahimik. Para balang araw, may maituro rin ako sa mga batang tulad namin. Simple ang kanyang sagot. Ngunit tumimo iyon sa akin. Dahil sa totoo lang, iyon mismo ang dahilan kung bakit ko sinimulan ang programang iyon. Hindi para mapansin, hindi para pasalamatan, at lalong hindi para malaman nila kung sino ang naglaan ng pera. Gusto ko lamang makita kung ano ang magagawa ng isang pagkakataon sa isang taong tunay na nangangailangan nito. Maya-maya, dumating si Mang Simo.
May dala siyang kwaderno. Joel, ano po iyon? Malapit na ang pagsusuri ng ani, kasama na ang talaan ng kita at mga natanggap na tulong. Tumango ako, maayos ba ang mga tala? Sinisikap kong ayusin, pero may ilan. Huminto siya. Ano po? May mga bagay na hindi nagtutugma. Hindi ako nagsalita. Ano ang hindi nagtutugma? May mga natanggap na abono, pero hindi ko makita kung saan napunta lahat. Tumingin ako sa kanya. Huwag muna tayong manghulat. Isa-isahin natin. Tumango siya. Ganun din ang iniisip ko. Dumating ang araw ng pagpupulong. Sa lumang bulwagan, isa-isang dumating ang mga tenant. May dalang kwaderno, may resibo, may tala ng gastos, at may ilan namang halos walang dalang papeles. Umupo ako sa likuran, tahimik lamang. Hindi ako ang namumuno, hindi ako ang nagtatanong. Isa lamang akong tenant na nakikinig. Ngunit sa loob ng dibdib ko, alam kong bawat salitang maririnig ko ay may kahulugan. Nang magsimula ang pagtatala, isa-isang tinawag ang mga pangalan. Si Mang Temyong, maayos ang kaniyang tala. Si Aling Isay, kompleto rin. Sina Joe at Sienna, may mga resibo. At nang tawagin si Baldo, tumayo siya ng parang walang anumang inaalala. Iniabot niya ang kanyang papel. Binasa iyon ng taong nagtatala. Sandali siyang natahimik. Baldo, ano? May tanong lang? Ano yon? Ganito karami ang iyong natanggap na abono, pero ganito lamang ang nakatalang na gamit. Sumimangot si Baldo. May nasira, may natapon, may hindi nagamit. Muling tumingin sa papel ang nagtatala. May tala rin dito na may ilang sako na nailabas. Naging tahimik ang bulwagan. May bumili? Tanong ni Baldo. May nakalagay na inilabas. Pero wala pang sapat na paliwanag kung saan napunta. Napatingin ako kay Baldo. Hindi ko siya agad inakusahan. Dahil ang mga numero mismo ang nagsisimulang magsalita. Maya-maya, may narinig akong mahinang bulong sa likuran. Akala ko ba para sa taniman iyon? Hindi ko nilingon kung sino, ngunit nakita kong napatingin sa paligid si Baldo. At nang magtagpo ang aming mga mata, muli niyang nakita ang mukha kong ayaw niyang makita. Ngumisi siya. Ayan na naman. Hindi ako sumagot. Joel, may hina niyang sabi. Sigurado kang hindi ka talaga tagapagtanggol ng may-ari? May ilang tumawa. Hindi ako natinag. Kung may mali, mas mabuting itama. Napangisi siya. Sip-sip. Tahimik ang bulwagan. Tumingin ako sa kaniya. Hindi ko kailangang maging sip-sip para sabihin ang tama. Biglang nawala ang kaniyang ngitit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumingit si Mang Temyong. Tama na, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa akin. At sa pagkakataong iyon, naramdaman kong hindi na lamang basta pang-iinis ang ginagawa niya. Pagkatapos ng pagpupulong, lumabas ako ng bulwagan. Sinundan ako ni Mang Simo. Joel, oh, may kulang. Alam ko, pero hindi pa natin alam kung gaano kalaki. Hayaan natin. Napatingin siya sa akin. Hayaan? Kapag nagmamadali tayo, maaaring may makalusot. Tama ka. Mas mabuting hintayin nating kumpleto ang tala. Tumango ako. Bago kami tuluyang maghiwalay, may isang batang dumaan sa harapan namin. Isa sa mga anak ni Baldo. May hawak na lumang papel. Napansin ako nito. Kuya Joel, oh, pwede po ba talaga akong mag-apply sa scholarship? Ngumiti ako. Pwede, pero kailangan mong magsikap. Tumango siya. Mag-aaral po ako. At tumakbo siya palayo. Sinundan ko siya ng tingin. Sa isang banda, may isang ama na tila hindi nakikita ang halaga ng pagkakataon. At sa kabilang banda, may mga batang sabik na magkaroon nito. At doon ko lalong naunawaan, hindi lamang pala lupa ang ipinagkatiwala sa akin. May mga buhay ding nakasalalay sa kung paano ko gagamitin ang pagkakataong hawak ko. Kaya hindi ako maaaring padalos-dalos. Hindi ko pa maaaring sabihin kung sino ako. Hindi pa, dahil mas gusto kong malaman muna kung sino ang tunay na marunong mag-ingat sa biyayang ipinagkatiwala sa kanila at kung sino ang ginagamit lamang ang biyayang iyon para sa sarili nilang kapakinabangan. Dahil malapit na ang susunod na pagtatala at sa pagkakataong iyon, mas marami ng bilang ang kailangang ipaliwanag, mas maraming tanong ang kailangang sagutin, at marahil mas malapit na rin ang araw na hindi na nila maitatago ang katotohanan. Mula nang magsimula ang pagsusuri sa mga talaan, hindi na naging pareho ang takbo ng mga araw sa bukid. Mas tahimik ang mga tao, mas maingat ang kanilang mga salita dahil kapag nagsimula ng magtanong ang mga tao tungkol sa mga numero, hindi na sapat ang magagandang paliwanag.
Kailangan na ng katotohanan. Araw-araw, patuloy akong nagmamasid. Hindi bilang may-ari ng lupa, hindi bilang isang taong may kapangyarihan, kundi bilang isang taong may kapangyarihan. Isang umaga, nakaupo ako sa gilid ng bukid habang pinagmamasdan ang mga taong abala sa kanilang trabaho. Nakita ko si Mang Temyong, tulad ng dati. Maingat niyang inaayos ang kaniyang tanim. Si Aling Isay naman ay abala sa paghahanda ng pagkain para sa mga nagtatrabaho. Sina Joe at Sienna ay nagbibilang ng kanilang ani. Simple lamang ang kanilang ginagawa. Ngunit doon ko nakita ang isang bagay. Hindi kailangang mayaman ang isang tao upang maging tapat. Minsan, makikita mo yon sa maliliit na bagay. Sa paraan ng paghawak nila sa isang bagay na hindi naman talaga kanila. Ngunit hindi lahat ay ganoon. Sa kabilang bahagi ng bukid, narinig ko ang ilang usapan. Hindi ko sinadyang marinig. Ngunit sapat ang lapit ko upang maunawaan ang kanilang pinag-uusapan. Si Baldo, kasama sina Berning at Mang Luis. Huwag kayong mag-alala. Narinig kong sabi ni Baldo, may paraan pa tayo. Pero paano kung itanong nila kung saan napunta ang mga natanggap natin? Tanong ng isa, tayo-tayo lang ang nakakaalam. At saka, huminto siya sandali. Basta huwag kayong magsasalita. Tahimik akong nakinig, hindi dahil gusto kong maniktik, kundi dahil kailangan kong malaman ang katotohanan. Dahil bawat kilos nila ay may epekto sa maraming taong umaasa sa bukid na ito. Nang araw ding iyon, nakipag-usap ako kay Mang Simo. Mag-isa siyang nakaupo habang sinusuri ang kaniyang mga tala. Marami ka nang iniisip, Joel. Napatingin ako sa kaniya. Napapansin mo po? Ngumiti siya. Matagal na. Hindi ka tulad ng ibang bagong dating dito. Parang may hinahanap ka. Hindi ako agad nakasagot dahil alam kong darating ang oras na kailangan kong sabihin sa kaniya ang totoo. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil nararapat lamang. Mang Simo, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa inyo. Napatingin siya sa akin. Tahimik niyang hinintay ang susunod kong sasabihin. Ang lupang ito, huminto ako. Sa akin, matagal siyang hindi nagsalita. Parang sinusubukan niyang unawain ang narinig. Ikaw, ang may-ari? Tumango ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi sa galit, hindi sa gulat lamang, kundi dahil biglang nagkaroon ng sagot ang lahat. Kaya pala, mahina niyang sabi, kaya pala simula nang dumating ka, hindi mo tinanong kung sino ang pinakamalakas dito. Hindi mo tinanong kung sino ang may pinakamalamakas dito. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi sa galit, hindi sa gulat lamang, kundi dahil biglang nagkaroon ng sagot ang lahat. Hindi mo tinanong kung sino ang may pinakamaraming ani. Tinitingnan mo kung sino ang may magandang puso. Tahimik lang ako. Pero bakit, Joel? Bakit mo piniling magmukhang ordinaryong magsasaka? Tumingin ako sa malawak na bukid dahil gusto kong makita ang totoo. Kapag alam nilang ako ang may-ari, magbabago ang pakikitungo nila. Magiging mabuti sila dahil natatakot sila. At hindi ko malalaman kung sino talaga sila. Napayuko si Mang Simo. Ngayon niya lang lubos na naunawaan ang lahat. Kung ganoon, ang scholarship program. Tumango ako. Ako rin. Napailing siya habang nakangiti. Kaya pala hindi pera ang una mong tinanong, kundi kung sino ang may pangarap. Napangiti ako ng bahagya dahil ang lupa, maaaring ipamana, maaaring ipagbili, pero ang pagkakataon sa isang tao, kapag nawala, baka hindi na bumalik. Tahimik si Mang Simo. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang taong hindi ko na kailangang itago ang sarili ko. Samantala, mas lumalaki ang tensyon sa baryo dahil malapit na ang malaking pagpupulong. Ang araw kung kailan pag-uusapan ang resulta ng pagsusuri. Ang araw kung kailan malalaman kung sino ang magiging karapat-dapat. At hindi alam ng lahat na may isang taong matagal nilang hinuhusgahan ang siyang haharap sa kanila. Isang gabi, dumating ang balita. May darating daw na mahalagang tao sa pagpupulong. May mga dokumentong kailangang pirmahan. May mga titulo ng lupa na ipapamahagi sa mga mapatutunayang karapat-dapat at may mga pangalan na kailangang banggitin. Naging usap-usapan iyon sa baryo. Sino kaya ang may-ari? Sino kaya ang taong matagal nang tumutulong? Sino kaya ang magpapasya? Narinig ko ang ilang tao na nagtatanong. Ngunit nanatili akong tahimik dahil bukas, hindi na sapat ang mga hinala. Hindi na sapat ang mga sabi-sabi. Bukas, magsasalita na ang katotohanan. At sa pagkakataong iyon, hindi na nila makikita ang isang simpleng magsasaka
makikita nila ang taong matagal nilang hindi nakilala. Ako si Joel, at bukas, panahon na para malaman nila kung sino talaga ako. Dumating ang araw na matagal kong hinihintay. Ang araw kung kailan hindi na kailangan ng hinala, hindi na kailangan ng pagtatago, at hindi na kailangan ng mga tanong na walang kasagutan. Ang araw kung kailan ang katotohanan mismo ang magsasalita. Maaga pa lamang, puno na ang lumang bulwagan ng mga magsasaka. Nandoon sina Mang Temyong, si Aling Isay, sina Joe at Sienna, si Lorinda, at maging sina Baldo at ang kanyang mga kasama. Tahimik ang lahat dahil alam nilang mahalaga ang araw na iyon. Sa harap ng bulwagan, may mga dokumentong nakahanda, may mga talaan ng ani, at may mga papeles tungkol sa mga tulong na natanggap. Nasa likod ako ng kortina, kasama ko ang aking ina. Tahimik lamang siya, ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata ang saya. Hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa lupa, kundi dahil alam niyang natupad ko ang pangako ko. Handa ka na ba? Mahina niyang tanong. Ngumiti ako. Matagal na po. Sa kabilang bahagi ng kortina, naririnig ko ang mga bulungan. Nasaan kaya si Joel? Tanong ng isa. Akala ko ba kasama siya? Sagot ng isa. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na boses ni Baldo. Siguro umalis na. Akala niya siguro malaki na siya. May tumawa. Sayang, sanay pa naman siyang magpanggap na tagapagtanggol ng may-ari. Napangiti ako ng bahagya. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil nasaktan ako. Ang araw na pinagtawanan nila ako. Ang araw na tinawag nila akong walang alam sa pagsasaka. Ang araw na hindi nila alam na ang lalaking hinuhusgahan nila ang siyang may hawak ng kinabukasan nila. Maya-maya, tumayo ang abogado. Siya ang magiging tagapamagitan ng pagpupulong. Magandang araw sa inyong lahat. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang araw na ito ay para ilahad ang resulta ng pagsusuri sa mga talaan. At para ipaalam ang mga susunod na hakbang tungkol sa lupang matagal nang ipinagkatiwala sa mga nagsasaka rito. Isa-isang ipinakita ang mga dokumento, ang mga tala, ang mga pangalan. Lumabas ang katotohanan. May mga taong naging tapat, may mga taong nag-ingat, at mayroon ding mga taong hindi naging responsable sa mga biyayang natanggap nila. Hindi na kailangang pangalanan pa dahil alam na ng lahat. Tahimik si Baldo. Hindi na siya kasing kumpiyansa tulad noon. Pagkatapos, tumigil ang abogado. Ngayon naman, tinatawag natin ang taong may pinakamahalagang bahagi sa araw na ito. Nagkatinginan ang mga tao. Sino kaya? Tanong ng ilan. Ang taong nagbigay ng pagkakataon sa mga kabataan at ang tunay na may-ari ng lupang ito. Biglang naging tahimik ang lahat. Naramdaman kong hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Lumakad ako palabas mula sa likod ng kurtina. Isang hakbang, isa pa, hanggang makita nila ako. Nawala ang mga bulungan. At sa mga mukha nila, nakita ko ang gulat. Si Baldo ang unang napatingin sa akin. Parang hindi siya makapaniwala. Joel, mahina niyang sambit. Tumayo ang abogado. Mga kababayan, kilalanin ninyo si Joel. Ang taong matagal ninyong nakasama bilang isang simpleng magsasaka. Siya ang tunay na may-ari ng lupang ito. Walang nagsalita. Ang dating ingay ng bulwagan na puno ng katahimikan. Tumingin ako sa mga taong nasa harapan ko. Hindi ako galit. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti dahil ang panahon na iyon ay hindi para ipakita kung sino ang mas makapangyarihan, kundi para ipakita kung sino ang tunay na karapat-dapat. Maraming taon kong pinili na manahimik. Sabi ko, hindi dahil natatakot ako, kundi dahil gusto kong makita ang katotohanan. Kapag alam ninyo kung sino ako, magbabago ang pakikitungo ninyo. Kaya pinili kong makilala kayo bilang isang ordinaryong magsasaka. Napayuko ang ilan. May nakita akong mga taong kahit kakaunti ang mayroon sila, marunong pa ring magpasalamat. May nakita rin akong mga taong binigyan ng pagkakataon. Ngunit piniling gamitin ito para sa sarili lamang. Tumingin ako kay Baldo. Tahimik siya. Baldo, napatingin siya. Ang lupang ito ay hindi ko ipinagkakait sa iyo. Mananatili kang makapagsasaka. Ngunit hindi kita mabibigyan ng titulo. Napalunok siya dahil ang titulo, hindi lamang papel. Ito ay simbolo ng tiwala at ang tiwala ay kailangang pinapatunayan. Hindi siya sumagot. Sa unang pagkakataon, wala akong narinig na pang-iinsulto mula sa kaniya. Pagkatapos noon, isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga makakatanggap ng pagkakataon. Ang mga taong naging tapat, ang mga taong nag-ingat,
Ang mga taong hindi nagsamantala at dumating ang sandaling matagal naming hinihintay, ang scholarship program. Nang tawagin ang pangalan ni Lorinda, hindi niya napigilang mapaluha. Salamat po, sabi niya. Hindi ko siya sinagot ng marami dahil alam kong ang susunod na mga taon ang magsasalita para sa kaniya. Maraming taon ang lumipas. Marami nang nagbago. Ang dating bukid na puno ng pagdududa ay naging lugar ng pag-asa. Si Lorinda, nakamit ang pangarap niya. Nakapagtapos siya at bumalik sa kanilang lugar upang magturo sa mga batang tulad niya noon. Sabi niya, ang pinakamagandang paraan para bayaran ang isang pagkakataon ay ang pagbibigay din nito sa iba. Ang mga anak ni Baldo natapos din ang kanilang pag-aaral dahil sa scholarship na minsang hindi pinaniwalaan ng kanilang ama. At habang lumalaki sila, mas nakita nila ang kahalagahan ng pagsisikap. Si Baldo naman, hindi naging madali ang pagbabago. Ngunit nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Mas naging responsable siya, mas inalagaan niya ang kaniyang taniman. At isang araw, lumapit siya sa akin. Joel, matagal siyang natahimik. Mali ako noon. Tumingin siya sa lupa. Akala ko ang halaga ng tao ay nasa dami ng kaniyang pag-aari. Ngayon ko alam. Nasa kung paano niya ginagamit ang mga biyayang nasa kamay niya. Tumango lamang ako dahil ang pagsisisi, kapag totoo, hindi kailangang maingay. Samantala, tinala rin ako ng panahon sa ibang lugar. Kinailangan kong asikasuhin ang iba ko pang negosyo sa Amerika. Doon, nagkaroon ako ng sariling pamilya. Ngunit kahit malayo, hindi ko nakalimutan ang lugar na nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral. Kapag bumibisita ako sa Pilipinas, kasama ko ang aking ina, kasama ang aking pamilya, at lagi naming dinadalaw ang lumang bukid. Nandoon pa rin si Mang Simo. Mas matanda na, ngunit pareho pa rin ang kanyang ngiti. Malaki na ang ipinagbago dito, Joel. Ngumingiti ako, pero hindi po nagbago ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. At sa tuwing tinitingnan ko ang malawak na bukid, naalala ko ang isang araw. Ang araw na tinawag nila akong walang alam. Ang araw na pinagtawanan nila ang aking simpleng damit. Ang araw na hindi nila alam ang katotohanan. Dahil minsan, ang pinakamahalagang tao sa isang lugar ay hindi iyong pinakamayaman na ang itsura, kundi iyong may pusong marunong mag-ingat sa ipinagkatiwala sa kaniya. Ako si Joel, at ito ang kwento ng lupang hindi lamang tungkol sa pagmamay-ari, kundi tungkol sa tiwala, pagkakataon, at mga taong piniling gawin ng tama kahit walang nakakakita. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Joel, at kung may natutunan ka sa kaniyang naging desisyon tungkol sa tiwala, pagkakataon, at pagiging karapat-dapat, iwan mo sa comments ang sagot mo. Kung ikaw si Joel, bibigyan mo rin ba ng pangalawang pagkakataon si Baldo? At kung gusto mo pa ng mga kwentong may aral, damdamin, at mga pangyayaring hindi mo inaasahan, mag-subscribe ka sa Tamang Duda. Dahil minsan, ang taong pinakamadalas nating husgahan, siya pala ang taong hindi natin lubos na nakilala. Maraming salamat sa pakikinig.